kaibigan! Masaya akong makasama kayo ulit dito sa huling online class para sa season ng Paniniwala at Pagsampalataya. At gusto kong malaman, ano ang pinaka-nagustuhan ninyo sa lahat ng natutunan natin sa season na ito? Sino ang natuto sa season na ito at kanilang isinabuhay at nakakita na ng resulta? Nakita mo ba ang pagkakaiba sa pagitan ng paniniwala at pagsampalataya? Ito'y napakaganda at sa ating CBC online class sa inyong tahanan ngayon ay aalalahanin natin ang kaunti sa lahat ng natutunan natin sa 3 buwang ito. Nalaman natin ang patungkol sa sino ang Diyos, ano ang ginagawa niya, at ano ang ninanais niya sa atin. Oo, nakita natin na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya ay makapangyarihan sa lahat at alam ang lahat ng bagay, kayang gawin ang lahat at nasa lahat na lugar. Natuklasan natin na siya ay higit pa sa isang superhero dahil nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Sino ang nakakaalala nito? Omnipotent, omniscient, omnipresent. Siya ang ating kaibigan. Tinuturuan, ginagabayan at inaalagaan tayo. Higit pa dito, pinapatawad rin niya at binabago ang masama na maging mabuti, gaya ng ginawa niya kay Saulo. Naalala mo ba? Siya rin ay may kapangyarihang magpagaling at magpalaya, gaya ng nakita natin sa Gadareno. At sa halimbawa ni Joseph, nalaman natin na pinaparangalan niya ang mga nagpaparangal sa kanya. Siya rin ay ang ating mabuting pastol, at tulad ng pag-aalaga ng pastol sa mga tupa, at handang ibigay ang kanyang buhay para sa kanila. Ibinigay ng ating mabuting pastol ang kanyang buhay para iligtas tayo. Ang pinakadakilang kagustuhan ng Diyos ay manirahan sa loob natin dahil ginawa niya tayo para sa Kanya. Ngunit pinipigilan tayo ng kasalanan na mamuhay kasama siya. Ngunit dahil sa malaking kagustuhan niya na mamuhay sa atin, isinakripisyo niya ang kanyang anak na si Jesus na sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay matupad ang kanyang kagustuhan. Kailangan lang nating magsisi sa lahat ng ating pagkakamali at maniwala na tayo ay pinapatawad niya at kasama na natin siya. Katulad na lamang na mayroong mga tamang bahagi upang kumpletuhin ang isang puzzle, ang banal na espiritu ang tamang piraso na kokompleto sa ating buhay, na nagdadala ng tunay na kagalakan na siya lamang ang makapagbibigay sa atin. Sa halimbawa ng ating mga munting kaibigan na sina Davi, Miguel, Felipe at Clarina, nalaman natin na ang ating pag-uugali ay nagpapatunay kung tayo ay naniniwala o hindi. Dahil sa pamamagitan nito, na ipapakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging patas, tapat, at maaawain sa mga tao, pati na rin sa pagtsatsaga sa paghahantay sa kalooban ng Diyos na mangyari. Tingnan kung gaano napakaganda dito sa salita ng Diyos. Mayroon tayong isang salita na kukumpleto sa lahat ng natutunan natin sa season na ito. Ganito ang sinabi sa libro ng Salmo, chapter 84, verse 11. Dahil kayo, Panginoong Diyos, ay parang araw na nagbibigay liwanag sa amin at pananggalang na nag-iingat sa amin. Pinagpapalan niyo rin kami at pinaparangalan. Hindi niyo ipinagkakait ang mabubuting bagay sa sino mang matuwid ang pamumuhay. Kung paanong nagkaroon tayo ng halimbawa nila Pablo at Silas na kahit sa mahirap na sandali, kung saan mayroon silang mga dahilan upang malungkot, kahit na hinayaan ng Diyos ang sitwasyong ito dahil sumampalataya sila, ang Diyos ang kanilang ilaw at kalasag at ibinigay ng Diyos ang solusyon at proteksyon na kailangan nila. At kanilang ipinakita ang kanilang pananampalataya na pinaniniwalaan nila ang Diyos at kaya naman ang ibang mga tao rin ay sumampalataya. Isabuhay ang lahat ng natutunan natin sa season na ito na ipinapakita sa iyong pag-uugali at pagkilos na hindi ka lamang naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan, magawa ng maraming bagay at gustong manirahan sa atin. Ngunit sumasampalataya sa pamamagitan ng pagpaparangal sa Diyos sa paggawa ng tama
at magiging masaya at makokompleto ang iyong buong buhay. Ngayon, ay hingin natin ang tulong ng Diyos upang maisagawa natin ang lahat ng ating natutunan sa season na ito. Kausapin natin ang Diyos, kaya ipikit mo ang iyong mga mata. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, pumapasok po kaming lahat sa inyong dakilang presensya ngayon. At una sa lahat, my God, nagpapasalamat po kami sa mensahe na ibinigay mo sa amin ngayon. Ganon din, Panginoong Diyos, nagpapasalamat ako dahil sinamahan mo kaming mga teacher, mga bata, Panginoon, sa loob ng 3 buwan na ito, Panginoon. My God, hinihiling ko yung tulong mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay hindi lamang makontento, Panginoon, na naniniwala lamang kami sa inyo, naniniwala lamang kami sa mga tinuturo dito sa CBC, sapagkat kami rin ay sumampalataya, Panginoon, sa inyo. Sumampalataya sa aming mga pagkilos, pag-uugali at sa aming paggawa, Panginoong Diyos. At ito'y magiging posible, Panginoon, kung sasamahan mo kami sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Kaya samahan mo ang bawat bata na ito, Panginoong Diyos. Isinusuko ko po sila sa inyong kamay ngayon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon, kumuha ka ng isang papel at lapis o kung anumang mayroon ka sa iyong bahay upang makagawa ng magandang drawing tungkol sa kung ano ang pinaka nagustuhan mo sa season ng paniniwala at pagsampalataya. Pero, huwag mong kalimutan ang pinakamahalagang bagay. Isabuhay kung ano ang natutunan natin ngayon, ha? At syempre, huwag mong palalampasin ang mga susunod na klase dito sa bagong season natin sa CBC. Hihintayin kita dito, okay? Kaya't pagpalain kayong lahat ng Diyos at hanggang sa muli. Paalam!